Maaari niyo po bang ipaliwanag ng maikli kung ano ang AIDS at paano ito nahiwa sa HIV? Ang HIV ay human immunovirus. Si HIV virus na siya. Si AIDS naman is acquired immunodeficiency syndrome. Ito tayong sakit talaga. Wala itong gamot. Pero yung HIV may binibigay na antiretroviral therapy para hindi siya mag-multiply. May version na sa katawan, hindi siya mag-multiply. Pero, yun lang, parang yung virus na sa isang, hindi na siya kakalat sa ibang parte. Ano ang mga pinaka-epektibong pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng HIV? Ang effective paraan natin, dapat kung kayong gumamit ng halimbawa sa mga bata, di ba ngayon mapusok na ngayon, baka ngayon magtitipon into sex, di ba? Dapat may protection ka, gumamit ng kondom para hindi ka mahawaan. Kaya para hindi ka mahawaan, huwag kang gagamit para yung sa mga mayroong babae, di ba? At ngayon, mag-alat na yun. May mga pangos na nagabayaran na nagbabayad doon. Siyempre, kung ginamit mo sila, ang galing mga gumagamit sa kanilang mga paano binabayaran ng mga yun. Hindi mo alam, ginamit mo siya, wala kang protection na kondo, paano may ipasa sa HIV virus. Halimbawa, aksidente mo nagkakaroon ng hospital, natusok ka ng karayo, in case na may sakit na HIV, pwede may pasa yun sa isang tao. Kasi saladala niya. Kasi ang HIV, nakuha natin yun sa fluids. Yung tinatawag na yun na vagina fluids o yung rectal fluids. Okay. Pwede din, may percent lang na sa breastfeeding, meron din. Pag mayroon yung mother. Pero maliit lang na po yun. Mas kasi common na yun yung natin, di ba? Meron tayong tinatawag na homosexual tsaka heterosexual. Yung mga kasi, mas mataas na yung case ng mga heterosexual kaysa homosexual. Bakit? Kasi yung ibang lalaki kasi nanginipag talik sa kapwa lalaki. So, dapat doon is na-educate natin sila. Kaya mayroon tayong tinatawag na HIV month day na sineselebrate para doon mabigyan natin ng awareness yung mga tao. O yung mga bisexual o yung mga LGBT community. Yan, binibigyan natin sila ng education. Kung ano yung mga proper ways para maiwasan natin yung pagkalit ng HIV. Yun nga, pagbibigay ng safe sex natin na tawag natin. So, yun lang naman na pwede natin ibigay yung condom talaga. Pero kung wala tayong magagawa kung gusto nila mag-engage sa sex or na, wala na tayo kasi doon. Ngayon. Pero as much as possible, sinasabi natin na huwag nila kaya. Yun lang, pagpapit ng condom. Yes, ma'am. Kaya lahat gusto sinusubukan. Lalo yung sex, wala nang parang kung gusto mo, pwede na, di ba sir? Kaya dapat may protection. May kondom talaga yung pinakas. Ligtas na contraceptive para iwasan yung transmission ng HIV. Ano ang mga kasalukuyan option sa paggamot para sa mga taong may HIV at gaano ito ka-epektibo sa pamamahala ng kondisyon? Yung antiretroviral therapy,
Yun yung kasalukuyang ginagamot sa mga nag-positive sa HIV. Yun lang, muna ngayon ang parang gamot na ibibigay doon. Para maiwasan yung pagtulong, yung pagkalat ng virus, para hindi siya mapunta sa isip. Yes. Yung increase yung immunity ng pasyente. So, hindi na dapat sila ng mga vitamins para mas kumasin na. Kasi actually, ang kinamamatay ng HIV pasyente, pag nag-proceed na siya sa AIDS, is hindi yung AIDS mismo, kundi yung complications na natutupukan niya kasi bumababa yung kanyang immunity. So, kailangan pinapataas natin yung immunity ng isang tao para makalaban siya doon sa mga virus na pwedeng pumasok sa kanya. Yung mga bacteria. Yun yung kinakamatay ng pasyente. Okay? Diba, minsan nagkakaroon sila ng tinawag sa yung ano mang yung sa baga. Sa complication, may complication ang papatay sa kanila. Yes, nagkakaroon ng pneumonia, yun, nasisira yung kidney nila dahil sa mga bacteria. Hindi kasi makalaban yung katawan nila kasi nasuppress na yung natin, yung immunity natin. Kasi ang ginagawa ni HIV virus, pinapatay niya yung mga panlaban natin sa katawan. Okay. So, kailangan dandalan natin yung immunity ng pasyente, bigyan natin ng mga vitamins. Yun, sabas yung sinabing mga anti-retroviral Ano ang mga kasalukuyang opsyon sa paggamot para sa mga taong may HIV at gaano ito ka-aktibo sa pamamahalaan ng kondisyon? Ang main treatment ngayon ay ang antiretroviral therapy o ART. Kung regular itong iniinom, nakakatulong ito na pababain ang viral load at pinapalakas nito ang immune system. Kaya marami ang nabubuhay ng healthy at productive life kahit na may HIV. Tibong pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng HIV. Good afternoon everyone. Kumonsulto tayo sa doktor para malaman natin kung may sakit po yung isang tao. And then umiwas po tayo sa pakisex. Ano ang epektibo pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng HIV? HIV ba? Yun yung iwasan makipag-premarital sex. Ano ba yung premarital sex? Yun yung nakipag-sex ka ng walang kasal. Sa mga mag-boyfriend, parang sa kanila kasi normal na yun, pero hindi talaga eh. Kailangan, bago ka makipag, sabihin na natin sila mali siya, ayaw ka makipag-sex, kailangan kasal ka muna. Kumbaga, meron kayong basbas sa simbahan, sa church. Kasi yung premarital sex, parang nangyayari kasi ngayon dito sa mundo. Parang normal na lang sa kanila yun eh. Pero hindi, wala na yung tinatawag na kahalagahan or value sa sex. Pero noong panahon talaga, ang sex, sobrang halaga niya at sobrang value niya. Hindi ka pwedeng makipag-niig or makipag-sex as long as na hindi mo siya asawa o hindi kayo kasal. Ang nangyayari kasi ngayon sa mundo, ang premarital sex, laganap na. Kaya ngayon, nagkakaroon ng bata, matanda, okay rin sa kanila, premarital sex na yan. Gagawin nyo yung gusto nila, yung tawag ng laman nila, pero hindi nila alam. Yung premarital sex mo sa iba't ibang lalaki o sa iba't ibang babae, dyan nag-i-start yung magkakaroon ka ng sakit. Hindi lang AIDS. Magkakaroon ka ng STD. Pag sinabing STD, yun yung sexual transmitted disease. Yan tinatawag na STD. Kaya yung STD niyan, doon na yung mag-i-start na parang magkakaroon ka na ng AIDS. Kasi nga, iba't ibang sakit yung makukuha mo sa sex. Yun yung gonorrhea, syphilis, herpes, tulo. Di ba sa lalaki, tulo kung tawagin yun dahil
kaysa 90%.